Sa sining ng pakikidigma, may mga mandirigmang pinipili ang disiplina, teknika, at respeto. May ilan na sa halip na ipakita ang husay, gumagamit ng maduming taktika. Gusto nilang manalo kahit ano pa, hindi nila alam na pinapanood sila ng karma. Ngayon, ilalantad natin ang mga mandirigmang isinakripisyo ang dangal para sa maduming panalo. At sa huli, ay nagdusa ng mabigat na parusa. Mandirigmang nagpalit ng kasarian para lumaban sa mga babae. Sa isa sa mga pinaka-controversial na sandali sa kasaysayan ng CMMA, pumasok si Fallon Fox sa loob ng hawla, hindi lang may suot na guwantes, kundi dala-dala rin ang mga taon ng kontrobersya sa kanyang likuran. Si Boyd Burton, na ngayon ay si Fallon, ang unang transgender na babae na lumaban sa professional mixed martial arts matapos ang kanyang transisyon noong 2006. Noong 2012 nag-debut siya sa Women's Mixed Martial Arts at ikinagulat ng lahat ang kanyang presensya at ipinakitang dominansya mula simula. Fox delivering the knees and that's it. Fallon. Dahil sa kakaibang pangangatawan kumpara sa kanyang mga kalaban, isa-isa silang nalalampasan ni Fox sa pisikal na aspeto. Agad nagsalita ang mga kritiko. Hindi patas, delikado ito. At sumabog ang lahat nang makaharap niya si Ashley Evans Smith na mas maliit, mas magaan, pero walang takot. Sinubukan ni Fallon ipakita ang lakas niya sa lupa, pero matiyaga si Ashley. Cage a little bit. Evans Smith comes forward. My goodness, she is flurrying on him. Here comes Evans Smith! Round very close right now. Tiniis niya ang unos at sa ikalawang round, nabaligtad ang posisyon. Napunta sa ibabaw at nagpakawala ng tuloy-tuloy na suntok at siko. Oh, and then stepping over. Nice. Fallon Fox has been milled up on top. And a good 5 seconds after the bell. Nailigtas siya ng kampana, pero ang ikatlong round ang magdedesisyon. Bell here, there it is. Third on. A rib kick. Until she can turn into it. Sits her down the top. Use your elbows, Ashley. She's just holding on right now. Cuts in the hip nicely. Jigger pounding away to the face of Fox. Fox with nowhere to go. Ashley Evans Smith unloaded. And good. Pinatigil ng referee ang laban. Natalo si Fallon Fox at nabunyag siya. Nagawang pahiyain ni Ashley ang mandirigmang akala ng lahat ay di matitinag, bagay na di nagawa ng iba. Tinamaan ng karma si Michaela Loren, na akala niya makakakuha siya ng atensyon sa kalokohan. Sa stare down bago ang kanilang laban, sinubukan niyang halikan ang kanyang kalaban sa harap ng lahat. Nakangiti at kumpiyansa, naglakad siya sa ring na parang panalo na. Samantala, naroon si Cecilia Brækhus, malamig na kampeyon, walang pasensya sa laro. Pagkatunog ng kampana, agad sinimula ni Cecilia ang bagong kwento gamit ang kanyang kamao. Sunod-sunod na suntok. Nawala ang ngiti ni Michaela at ang babaeng gustong gawing meme ang laban, naharap sa masakit na realidad. Sa ika-4 na round, dumating ang panalong suntok. Knockout. Doon natapos ang palabas. Walang halik, walang eksena, puro leksyon lang. Kung magpapakita ka ng kawalang galang, mas mabuti nang may maipagmamalaki ka. Ang mapanuyang tungkol sa taas ay natahimik ng isang submission. Si Camila Socia ay mogoleka. Hindi lang siya isang mandirigma, isa rin siyang sikat na personalidad, modelo, at bituin sa social media. Parang diva siyang dumating sa laban kay Camila Kimiskaway Branchik. Kinukutya niya ang pagiging pandak nito. Ginagaya ang laki at pakikipaglaban sa harap ng kamera, pero hindi niya ito nire-respeto. Sa simula ng laban sa hawla, may kumpiyansa siya, maganda ang galaw ng kamay,
Malinis ang suntok at kontrolado ang laban. Oh, Ależ zamaszyste uderzenie Ależ prawa. Zusie będzie zaraz mocno uszkodzony. Trwają tylko 2 minuty niestety. Prawy. hinihintay lang ni Kimiska ang tamang oras at nang dumating ito, nagbago ang kwento. Isang bagsak na eksakto, malalakas na suntok mula sa itaas at sa huli, mahigpit at walang awang sakal. Oj, teraz będzie parter. Dobrze broń Zusie, ale jest wykaczona. Oj, będzie problem. Tak, mnóstwo ciosów. Zusie próbuje się, że nie dzieje się jej dużo nie. Teraz dostaje dużo ciosów. Sędzia może zaraz przerwać. Broń się, Zusie. Sędzia mówi broń się, Tak, odklepie. będzie Balaszka. Czy Zusie odklepie? Jest tam przełożona ręka, niewiele widać z tej pozycji. Wchodzi za plecy, świetności, to nie były górnolotne opinie. Koniec! Koniec! Kasabay ng hangin sa kanyang mga baga, nawala rin ang kayabangan ni Zusje. Pinatigil siya ni Kimiska at natigil ang tukso sa tangkad. Kung tingin mong brutal na yon, hintayin mong makita ang mangyayari sa babae na kahit sikat sa OnlyFans, hindi pa rin nailigtas sa pagkawasak. Si Paige VanZant ay may kasikatan, kagandahan, at milyong tagasunod. Mas sumikat siya dahil sa kanyang mapang-akit na mga larawan kaysa sa pagtatapos ng mga laban. Sa harapan nila ni Britain Hart, nagpasya si Paige na magpaka-bad girl. Hinawakan niya ito sa leeg at nilait siya sa harap ng lahat. Me. But hey, you know, again, that kind of shows the veteran and the person with the skills coming into this game. And bear not. Pero sa ring, iba ang kwento. Si Britain ay tahimik lang at diretso lumaban sa boxing. Hindi nag-pose o naglaro. Malilinis na jab, mga suntok sa katawan, at perpektong depensa na nag-iwan kay Paige na nagpapakawala ng suntok sa hangin. Dahil sa desperasyon, gumamit si Paige ng ilegal na suntok, pero hindi rin siya naligtas. Tight for Paige VanZant. Big uppercut from the half-tide club for Paige VanZant. Britain Hart to the body with the right hand, now to the head. Strong turn from Paige VanZant. You can tell right now how strong Paige VanZant is. Binugbog siya ni Hart hanggang di na makilala ang mukha niya. Good! The body punches right now. There's a big For your eyes to see what's really going on. VanZant now trying to do the walk down. And I think she's not liking the way that last round went. Counter on the right hand from Hart. Hart with the shot to the body. VanZant fire. Pagkatapos ng huling kampana, hindi na reyna ng social media si Paige. Naging simpleng influencer na lang siya sa realidad. Nanalo si Britain Hart sa desisyon at muling nagbalik si VanZant sa internet. Pero mas kaunti ang kanyang karangalan ngayon. Gayunpaman, hindi iyon maikukumpara sa nangyari sa reyna ng kayabangan. Si Barbie, na masyadong malakas ang pagyayabang. Si Taylor Starling, kilala bilang Kilabay, ay mukhang Barbie doll pero may bunganga ng siga. Pumasok siya sa kulungan na may aroganteng kilos, mapanghamong ngiti, at aura ng divang handang manghiya ng iba. Pero wala ni isa doon ang tumapat sa mga kalokohan niya bago harapin si Christine Ferea, ang veterana, nang gawing parang parada ng puro pang-aasar ang ritual bago ang laban. Women's World Flyweight Champion, the champion, Christine Ferea. Nangako si Christine na wawasakin siya dahil sa kayabangan at nang maisara ang kulungan, tinupad niya ito. Lumabas si Ferea na parang isang mabangis na mandaragit. Pinakawalan ng sunod-sunod na mababagsik na suntok na agad winasak ang kumpiyansa ni Taylor sa loob lamang ng ilang segundo. Straight punches now landed by Ferea into the clinch. Big shots, there's the uppercut, power on the inside, and down goes Taylor. Sunod-sunod na malilinis na tira ang nagpatumba kay Starling. Bugbog, duguan, wasak. Ang tinaguriang Barbie ay nauwi sa gulo. Nagmamakaawa sa sulok na itigil ang laban, pero hindi ito ginawa. Walang awa si Ferea. Ipinagpatuloy niya ang massacre hanggang sa si Starling, umiiyak, ay napilitang sumuko ng pasalita para mapatigil ang karahasan. She said, I can't do it. Big right hand, and now that is the surrender. Ang dating masayahing si Ferea, na pinagtawanan noon, ngayoy lumuluha sa matinding pagsisisi. Hindi lang pala agresibo si Sheila Gaff, kundi nandadaya rin. Noong 2012 laban kay Jennifer Maia, iniabot niya ang kamay bilang paggalang.
Pero tinanggap ito ni Maya at bigla siyang tinadyakan ni Gaff ng traidor na suntok. Mabilis dumating ang digmaan pero di ito nakakalimot. Makalipas ang ilang taon, nakaharap muli ni Gaff ang isa pang Brazilian, si Ariane Queen of Violence Lipski. Walang pagbati o pakikitungo. Alam ni Lipski ang ginawa ni Gaff noon at dala niya ang bigat ng paghihiganti. Pagkatunog ng kampana, tinangka ni Sheila ang isa pang biglaang atake. Ngunit handa si Ariane, kinontra siya at binugbog hanggang sumuko ang mandaraya. First kick, time it so that she punches simultaneously because if she runs in, Well, there's the big right hand through the ground and pound. Isa itong walang awang pampublikong bitay. Sinisingil ng reyna ng karahasan ang utang ng kababayan at pinahiya si Sheila Gaff. Hindi ito ang huling beses na may babaeng mandirigmang papasok sa hawla para maghiganti. Ang susunod na mandirigma ay may magandang dahilan para gawin iyon. Si Jessica Fresh, tagatugtog ng kampana na nasakal, ay hindi sumunod sa mga patakaran, lalo na sa laban niya kay Cynthia Bottleberry. Pagkatapos tumunog ang kampana bilang tanda ng pagtatapos ng unang round, imbes na tumigil, bigla niyang sinuntok si Cynthia na hindi handa. Jessica landed a nice right hand. Sa round 2, si Jessica ang namamayani sa laban. So long. And bad spot with the wrestler who, and the armbar is right there. She wants it. Nang makakuha siya ng mataas na posisyon, bigla niyang sinipa ng ilegal si Cynthia at nasira ang mukha nito. Oh! That's a disqualification, honestly. Jessica Fresh just stomps on her opponent's face. Grounded opponent. Sinadya talaga ito, hindi aksidente. Nanginginig si Cynthia habang lakad may-ari si Fresh sa juvenile area kulungan. Pero hindi palalampasin ang kawalang galang na iyon. Nagsawa na si Lindsay Wonder Woman Williams sa mga payaso kaya hinarap niya si Fresh. Pumasok siya hindi lang para manalo kundi para maghatid ng hustisya. Sa simula, kumpiyansa si Jessica, gumamit ng takedown at naghahanap ng armbar. Pero hindi sumusuko ang karma. Nakatakas si Williams at hinintay ang tamang sandali. Nang makita niya ito, ginamit niya ang mahigpit na sakal na tumigil sa kayabangan ni Fresh. Mula sa pag-abuso at pandaraya, naging parang nahuling daga siya sa harap ng kamanghamanghang babae. Ito ay karma sa pinakapuro nitong anyo.